across some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go, let it go. I am one with the wind and sky. Let it go, let it go. You'll never see me cry. Here I stand, and here I stay. Let the storm rage on. My power flurries through the air into the ground. My soul is spiraling in thousand fractals all around. And one thought crystallizes like an icy blast. I'm never going back. The past is in the past. Let it go, let it go. And I'll rise like the break of dawn. Let it go, let it go. That perfect girl is gone. Here I stand in the light of day. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. In awe watching you the whole time. Our dancing too. Yeah. Okay, so before we start, maybe you can join us in greeting our audience here. Can you say good morning, kapati? Good morning, kapatid. Everyone. Good morning, kapatid! Okay, November 15. Mapiyak Kapipita para sa mga kapatid nating Maranao. At eto nga, maaga tayo nag-let it go sa happiness ngayong Miyerkules. Tama ka, Jess. Nako, sure ako maraming nabuhayang kids ngayong umaga. At kahit na hindi kids, kids at heart like us, basta mahilig sa anything Disney, nagising sa galing ng ating mga guests. At tama ka dyan, Mama Dims. And we're super honored for today dahil ang ating mga panauhin lumipad pa straight from Broadway sa Amerika. How awesome is that? And thank you guys for flying all the way here. And the Philippines. Grabe, Maui. International na international talaga, no? At literal silang shout out sa mga nag-aala Disney princess araw-araw, no? Complete with looks and talent. Complete package is what we got over here. Hi, ladies. Good morning. Yes! Once again, welcome. Good morning, mga kapatid. And let us all welcome from the hit Broadway production of Disney Princess, our talented princesses for this morning, Annalisa Vanderpool, Aisha Jackson, and Krista Rodriguez. Thank you so much. When did you guys arrive? When did you get to Manila? Just 2 days ago. Oh my gosh. No jet lag? Jet lag. Well, we were Just a little. touring Asia, so we've been Okay. No, tell us more about the Disney Princess, the concert, because I'm so ecstatic right now. The kid in me is like, yes, they're here. That's exactly what we want. So Disney Princess the Concert is a celebration of the 13 Disney princesses and the 2 Frozen queens, Anna and Elsa. And we all take turns performing their hit songs as ourselves. We're not playing the characters. But when you're wanting a little bit of that animation, it's behind us on a 40-foot LED screen. So you get the best of all worlds. Okay, so this is the first time that this will be held in the Philippines. How important is that for you guys? Oh my goodness, it's very important. And we know you all have a Disney princess of your own, Miss Leia Salonga. She's So- like 2. So we're very excited to bring Disney to these adoring fans here in the Philippines, and we hope you sing along with us and dress for sure. up and wear your princess outfits and everything. I just realized I'm in Mulan. Come on, get ready for it. You're ready. Sit down. Yes, I am. No, but this is really exciting. I'm sure you've heard that Filipinos
1 in 5 Filipinos sings. I mean, you get Yeah. 5 people together. And it's just such a thing here, and we all love Disney, so this is such a thrill. What is your favorite Disney song? Can I ask? Oh, I love the songs that we sing together, but if I had to pick a favorite, I'd say Just Around the River Bend. I think. Oh, But you've never heard it. Okay, you better be up front. I should be. Okay. You've never heard it like this, though. We do it in 4-part harmony, and it's absolutely stunning. I'm And then far from how I did it. There's a fourth who's feeling under the weather, but she'll be with us, and she'll be singing that beautiful song that Benjamin Rahula arranged in 4-part harmony. we It's love the absolutely harmonies. stunning. Oh, yeah. Yeah, so great. beautiful. Yeah. Aralin mo yun, Just Around the River. Ate, nandun na ako. Just Around the river bend. Wala na kailangan aralin. Alam niya. The fourth member doesn't get to You know what? I will pay you to be in that role. I will say, please. I will pay to be the fourth They'll one. probably have you if you pay them. I think. That's great. Yeah, oh my God. Why do you think Filipinos are so into music and singing? How did that come about? Maybe I shouldn't be It's just like talent, you know. But it's really something that we are so proud of, and we're very excited because the whole world is getting to know that just intrinsically Filipinos have that musicality. Yeah. That's so interesting. I love to hear that. And it doesn't hurt that we have a video around every Exactly. street. Right. I feel like every household has a karaoke machine. Yes. Yeah. That's Every karaoke mic at home. Yeah. You do. It's an entertainment piece. Wait, something off topic, but have you guys tried any Filipino food? How is it? We need recommendations. 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 So, yeah. What have you heard so far? What have you heard? One food that you should. Adobo's good. Adobo, there you go. Okay. Sinigang. Okay, sinigang. Okay. Just Kare kare. Try balut. Oh, balut. There you go. And halo-halo. But you know, we no. also have very, very good chicken inasal. I think chicken inasal inasal. would be good. That was a I know. It's a good one. The best. I will whisper to you later the best one. Yes, we have to write it all down. Please do, please do. Okay, I believe you also have with us your director, Benjamin. Yeah. Benjamin, if you will. That was like a proud. You know that proud parent? Yeah, That was proud like parent here. What is it like for you arranging all these songs? Oh my gosh, these are some of the best singers in the world, and I always say it's like having a beautiful paint set, and these are the most beautiful colors in the world, so they're the best voices, and getting to arrange them in harmony is such a gift and a treat. Yeah. It's really that's something that's new to our ears because usually we see the princess sing it solo, but just singing the harmony and listening to all of you come together singing it all at once. I love that you realize that you appreciate that. Yeah, how good can it get? Yeah, come to our show. It's so fun. It's such a good time. It's absolutely magical. We Truly. will. I mean, we're wondering, like Justin here. I mean, he's gonna be feasting on watching the princesses. But are there for any? sure. Are there any of the prince. We have a prince. We have a prince. Oh, we you want a prince. Oh, Do we have a yeah. Gaston? I prefer the Gaston. Like to be our guest. We have all the nice princes. We got the nice princes. Our Prince Adam Levy, he performs with us all the duets. Your favorite duets, A Whole New World. What a lucky guy. Yeah, he's pretty lucky. I like it. Okay, aside from the one you performed earlier, can we please request a short a cappella number from another Disney song? Sure, Ben has to give us our note. Ready? 1, 2, 3. I don't know when, I don't know how, but I know something's starting right now. Watch and you'll see. Someday I'll be part of your I feel like a mermaid. Do we have the muses from Hercules over here? Yes, we'll get a little bit of that. Yeah, let's do it. No, let's not. Now you're making us really. What you're gonna do it for the show? come to the show. You're gonna do it. We For the gotta see what we do. Although I feel like we're spoiled with this applause. This applause is insane. You deserve it, guys. Are you real? You will get You're in the more. Philippines. You will get more Yeah. during the show. So please do invite all our viewers to watch
the Disney Princess, the Oh, concert. please come to our show. You can get tickets at DisneyPrincessTheConcert.com. Do you want to tell? Oh my gosh, I got it wrong. It's fine. DisneyPrincessConcert.com will be at the Samsung Performing Arts Theater this weekend, the 18th and the 19th, and then we go to Davao on Tuesday, the 21st at the SMX Convention Center. And we'll be in Cebu on the 22nd at the Waterfront Grand Ballroom. That's And amazing. tell them the actual website, Ben. Oh, you got it. DisneyPrincessConcert.com. We'll see you there. All Let's right. tour in the Philippines Yeah. once again. Please make sure to make time to see the beaches. Okay. Right. We're going to be in Cebu and Davao. Yes. Cebu, And that's what it's Cebu, all yeah. about. Guys, you can say you've been to the Philippines. Great beaches. Yes. I mean, I love a beach. I'm from California. We love beaches. Yes, so Go make sure you do Cali. that. All right, once again, Annalise Vanderpool, Aisha Jackson, and Christian Rodriguez of the Disney Princess Concert. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you, Ben. At gaya ng ating mga bisita, mga kapatid, tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. At kahit anong sabihin ng iba, i-feel mo pa ang pagiging Disney Prince or Princess mo, deserve mo yan. Ako po, si Dimples Romana. Natatambakan man ang challenges, push ng kapatid, huwag pa rin kalimutang pagpakalat ng saya sa inyong kapwa. Ako po si Maui David. Check na check, Maui! At pag may mga nega sa paligid mo, don't forget to let go! Sabi ko na nga. Let go mo na yun ngayon, okay? At samahan na ang iyong kumpletong paboritong morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga. Mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman, ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Parang mahirap sundan yung ginawa nila, eh, no? Mahirap tapatan, eh. Pero marami pa tayong hinanda para sa ating agahan. Simulan na My real natin, name's Justin. Diana. Oh, ito naman. We're talking about talents, of course, today. Ito, kakaibang talent naman ang nakamamanghang art na ginagamitan ng mga sinulit o PC. Ang patok na PC art, ibibida natin sa Kitang-Kita. At dito sa Good Morning Kapatid, ang always ating reminder, take care of your health, diba? Kaya naman, kumain ng tama, yung rich sa iron yun. Maganda yan. Yan, at ang iba pang paraan para makaiwas sa sakit na anemia. Ipaliliwanag natin yan sa Sabi ni Doc. At sa panahon ngayon, extra challenging ang pagpapalaki ng mga anak. Napa-oo kami lahat ng nanay. Lalo na doon sa ating mga kapatid na solo parent. Ang kanila namang mga karapatan, idedetalya natin yan sa Legal Ba To? Mamaya rin po, maghuhulog tayo ng saya at kilig. Dahil ang isa sa most streamed Pinoy artist sa bansa na si Jed Baruelo, makikijam sa atin live na live. At sa mga umaksyong balita naman sa Frontline sa umaga, 30 pisong umento sa sahod sa 3 rehiyon, aprobado na. At update naman sa sitwasyon sa EDSA Busway, mga nahuhuling pasaway na motoristang dumadaan dyan, nabawasan na simula ng mas maghigpit pa sa multa. At sa showbiz, kapatid primetime series na Can't Buy Me Love ng Don Bell, trending sa dami ng nanonood sa kanilang latest episode. Para naman mas happy. Ay, eto na nga. Talagang itotodo na natin ang ngiti. Ihanda na po ang mga camera ninyo. Malay mo, ikaw ang manalo sa Kagumoka Ako. Simple lamang po ang mechanics. Tutok lamang sa Good Morning Kapatid at pamunggahan lang ng selfie habang nanonood ng ating programa. I-private message po. Ulitin natin. I-private message lamang po sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Mas pangmalakas ang selfie, mas wagi. Ang mapipili namin pong selfie king or selfie queen of the day sa pagtatapos ng show, magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman po, Kagumoka, go and selfie na. So, kung makakita ang yan. selfie king, ha? Oo, ano kayang magandang gimmick ngayon? Selfie king. Ano kayang magandang gimmick sa selfie Mga tatay, galingan nyo. Unahan nyo yung mga Oo. nanay, mabibilis yan. Ayun na. Oh. Ito. Selfie muna tayo mabilis. Ganito lang style. Oh, game. Ito. May time ka. Baliktad naman. Ganyan. One, two. Yun na. Okay, tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Ilang motorista pilit pa rin dumaraan sa EDSA busway kahit pabawal at di emergency. Sasakyan ng isang dating kongresista kabilang sa mga nahuli. Dagdag na 30 pesos sa minimum wage sa Cordillera, Bicol at Eastern Visayas, aprobado na. Lalaking kakalaya lang matapos makulong dahil sa droga, arestado sa buy-bust operation. Barangay Captain at kanyang misis binaril ng malapitan sa Cavite. Dreamline Cool Smashers undefeated pa rin habang ang Farm Fresh Foxies nakaisang panalo na sa PBL. At hit seryeng Can't Buy Me Love nakapagtala ng panibagong record sa dami ng nanunood. Ikatlong araw na ng pagpapatupad ng mas mataas na multa sa mga pasaway na motoristang dumadaan sa EDSA busway. Pero sa kabila niyan, meron pa ring mga nahuli. Kabilang na ang sasakyan ng isang umanong dating kongresista. Para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Mandaluyong si Ian Suyu. Ian, ilan ang nahuli dyan ngayong umaga? Jester, Maui, alas 6 pa lang ng umaga nakaabang na mga tauhan ng MMDA sa may EDSA busway sa Cubao. At kabilang nga sa mga nahuli nila ay ang isang sasakyan na pagmamay-ari umano ng isang kongresista. Pero kung ikukumpara ang bilang ng mga nahuling pasaway na dumadaan sa EDSA busway sa nakaraang 2 araw, ay mas kakaunti naman ang mga nasita ngayong araw. Hindi na nakapalag ang ilang nahuli sa daan sa EDSA busway tulad ng delivery rider na ito. Dahil dyan, nagmulta siya ng 5,000 piso na masakit daw sa kanyang bulsa. Pati ang taxi driver na ito, aminadong dumaan din sa busway. Pero hindi niya raw alam na ganito na pala kataas ang multa. Ayon kay MMDA New Task Force Special Operations Unit Chief Bong Nebriha, may nahuli rin na sasakyan na may plakang 8 na dumaan sa busway. Ibig sabihin nito, ang pasahero ng sasakyan ay isang kongresista. Pero nang tignan daw nila kung nakasakay nga ang mambabatas, tanging driver lang daw ang laman nito. Dahil dyan, tinikitan pa rin ng driver. Sa ngayon, mas kaunti na raw ang nahuhuli sa EDSA busway. Sa pagsisimula kasi ng pagpapatupad ng bagong rates ng multa, mahigit 400 sasakyan na ang nahuli. Kahapon, bumaba na ito sa mahigit 280. Jess, Maui, ngayong araw, kung ipagsasama yung mga nahuli kanina sa may EDSA busway sa Cubao at dito rin sa may harap ng Mega Mall, pumapatak sa 36 vehicles ang nahuli. At karamihan dyan, mga motorsiklo. At ang tanging hiling lang ng MMDA, sana raw tuloy-tuloy nang bumaba ang mga bilang na ito at tuloy-tuloy na rin ang pagsunod ng mga drivers dahil hindi nga naman biro ang bigat ng penalty. Yan ang latest mula dito sa Mandaluyong. Jess, Maui. Maraming salamat, Ian Suyu. Tatapusin na ng Land Transportation Office o LTO ang backlog nito sa plaka ng mga sasakyan ngayong araw. Ayon sa LTO, simula nitong Setyembre ay may hinahabol pa silang 179,000 plates na kailangang gawin. Ayon naman sa sponsor ng budget ng DOTR na si Senadora Grace Poe, meron pang hawak na 990,000 plates ang LTO na hindi pa naipapamahagi. Bukod naman sa mga plaka ng sasakyan, meron pang backlog na 13 million sa plaka naman ng mga motorsiklo. Yun nga lang, sa 2025 pa inaasahan ng LTO na matutugunan ang kakulangan dito. Nagpaalala naman ang Agriculture Department na hindi dapat lumagpas sa 48 pesos kada kilo ang presyo ng locally milled rice. Yan ay sa gitna ng pangamba na patuloy pang sumipa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Paliwanag ng mga tindera, tumaas na kasi ang farm gate price ng bigas. Sabi ni DA spokesman Arnel de Mesa, natural lang na tumaas ang farm gate price kapag patapos na ang anihan. Pero naniniwala si de Mesa na malabong sumipa pa ang presyo ng bigas dahil sa nangyaring stockpiling noong bagsak pa ang farm gate price nito. Aprobado naman na ang aumento sa sahod para sa mga manggagawa sa 3 rehiyon. Ayon sa Labor Department, 30 pisong aumento na ang inaprubahan para sa Cordillera Administrative Region, Bicol at Eastern Visayas. Epektibo na ito simula December 5. Ibig sabihin, nasa 430 pesos na ang minimum daily wage sa rehiyon ng CAR habang nasa 395 pesos naman sa Bicol Region. Sa Eastern Visayas naman, nasa 375 pesos na ang arawang sahod ng mga nasa sektor ng agrikultura at ang mga establishmento na hanggang 10 ang empleyado.
Nasa 405 pesos naman ang sahod ng nasa non-agriculture sector sa probinsya. Tinaasan din ang sahod ng mga kasambahay sa 3 rehiyon na ngayon ay nasa 4,900 hanggang 5,500 pesos kada buwan. Sisimulan ng ipamigay ngayong araw ang year-end bonus at cash gift para sa mga empleyado ng gobyerno. Katumbas ng isang buwang basic pay ang year-end bonus, habang 5,000 piso naman ang cash gift para sa qualified government personnel. Kwalipikado makakatanggap ng year-end bonus at cash gift ang government employees na nagtrabaho ng hindi bababa sa 4 na buwan mula January 1 hanggang October 31 ngayong taon at nananatili sa government service as of October 31. 69.4 billion pesos ang inilaan ng gobyerno para sa bonuses na ito ng government employees. Nananatili sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang low-pressure area na dating bagyo. Huling namataan ng LPA 1,275 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Posible itong pumasok ng PAR at maging bagyo ulit sa mga susunod na araw. Wala pa itong direktang epekto sa panahon ng bansa. Ang shear line na magpapaulan sa Metro Manila, Bicol, Calabarzon, Isabela, Quirino, Aurora at sa malaking bahagi ng Mimaropa at Samar. Northeast monsoon o hanging amihan naman ang magdadala ng pag-ulan sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at Cagayan. Balak kasuhan ni dating Senador Laila de Lima sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na nasa likod daw ng kanyang pagkakakulong. Bumuelta naman ang dalawang dating tagapagsalita ni Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Pinatawad na raw ni dating Senadora Laila de Lima ang mga sangkot sa kanyang pagkakakulong. Pero hindi pa niya kayang patawarin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, isa na lang ang hindi ko mapatawad. But I've been praying that I'd be given the grace that one day I can forgive him. So in the meantime, ang Diyos na lang muna ang magpatawad sa kanya. Masyadong malalim ang sugat ni de Lima lalo't naniniwala siyang si Duterte ang kumilos para makulong siya. He knows exactly what he did to me. He knows. Kailangan siya talaga humingi ng katawaran. Hindi lang sa akin, kundi sa mahal na Panginoon. Ang siguradoan niya sa ngayon, kakasuhan niya si Duterte. Damay rin sa kaso si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Pinag-uusapan lang namin anong exactly yung mga kaso, kailan mga ipa-file. It's a matter of justice na meron talagang reckoning dahil piniktima nila ako. Habang walang kasiguraduhan kung kailan at kung ano ang kasong isasampa nila kina Duterte at Aguirre, nakafocus muna ngayon ang kampo ni de Lima na tuluyang mapawalang sala siya sa huling kasong may kinalaman sa droga. Sa pagpayag sa bail application, sinabi ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na bigo ang prosekusyon na patunayang malakas ang ebidensya na guilty si de Lima at ang kanyang mga kapwa-akusado na sina dating Bureau of Corrections Chief Franklin Bucayo, Ronnie Dayan, Jonel Sanchez at Jose Adrian Dera. It will be a big factor kasi nga wala nang additional evidence to be presented. Sinabi rin ng korte na the prosecution failed to establish the conspiratorial acts of the accused. 300,000 pesos ay tinakdang bail ng korte para kay de Lima at iba pang mga akusado. Sabi ni Atty. Bonito Cardon, hindi na pwedeng mabawi pa ang pansamantalang paglaya na ito ni de Lima, maliban na lamang kung ipag-utos ito ng korte. Wala naman nakasaad ng mga partikular na kondisyon sa bail ni de Lima. Sa ngayon, tapos na magpresenta ng kanilang ebidensya ang prosekusyon. At pagkatapos ng magiging resolusyon ng korte sa tinatawag na formal offer of evidence ng prosekusyon, ang depensa o ang kampo ni de Lima, demurrer to evidence ang target nilang i-file sa susunod na taon. Ginagamit ang demurrer to evidence para questionin ang sufficiency o kung sapat ba ang ipinisentang ebidensya ng prosekusyon para magtuloy ang isang kaso. We will ask permission to file this demurrer to evidence, which is essentially a motion to dismiss the case. No? Ang magiging prayer namin dito sa demurrer to evidence is the total dismissal of the case, the last drug case of Senator Laila de Lima.
May pasaring naman kay De Lima si Atty. Salvador Panelo, dating Chief Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte. Hindi po siya makakatakas sa batas ng karma. Natatandaan nyo, siniraan niya ng Pangulong Duterte, di umano, siya ay nagpapatay ng maraming mga biktima. Sabi naman ng dating presidential spokesperson ni Duterte na si Harry Roque, hindi tamang sabihing nakalaya si De Lima dahil wala na sa pwesto si Digong. Ang nangyari po, nang nawala na si Presidente Duterte, isa-isang bumaliktad ang mga testigo laban kay Leila De Lima. Tanungin niyo ang mga sarili ninyo. Mas nagtitiwala ba kayo ngayon sa isang sistema na ang mga testigo hindi na matatakot ngayon na magsinungaling? Dahil wala namang mangyayari sa kanila pag sila'y nagsinungaling. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Sa ibang balita, pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan na ibasura ang ill-gotten wealth case laban sa mga Marcos. Inihain ng Presidential Commission on Good Government ang kaso noong 1987. Ito'y para mabawi ang nasa 41 billion pesos na umano'y ninakaw ng mga Marcos. Taong 2012 nang ibasura ng Sandigan Bayan dahil biguraw mapatunayang nakaw nga ang naturang mga ari-arian. Arestado ang isang lalaki sa buy-bus operation sa Quezon City. Ang suspect kakalaya pa man lang din matapos makulong dahil din sa droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Pake-paketeng hinihinalang shabu ang nasabat sa lalaking ito na nadakip sa buy-bust operation sa Barangay Obrero sa Quezon City. Kinilala ang suspect na si Paulo Bien-Nash, 45 anyos. Tinatayang nasa 340,000 pesos ang halaga ng nasabat sa kanya na droga. Ayon sa mga pulis, mahigit isang linggo rin nilang tiniktikan si Nash bago ikasa ang operasyon. So nagsimula tayo sa impormasyon na binigay ng ating confidential informant na itong suspect natin na si Paul Bien-Nash, aka Pau Pau, bumalik ulit sa pagtitinda ng droga. 2 buwan pa lang nang huling lumaya ang suspect dahil rin sa kaso sa illegal na droga. Lumalabas sa investigasyon na sa Caloocan pa kinukuha ng suspect ang droga na binabagsak sa kanilang lugar. Ang operation niya is dito sa Anonas, Cubao, Kamuning. At ang kanilang mga parokyano ay mga jeepney driver, mga sidewalk vendors. Dati na siyang nakulong dito sa station natin. Diyon po, sir. Sinubukan naming kunan ng panig ang suspect, ngunit tumanggi itong magbigay ng pahayag. No comment po. No comment. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Malapitang binaril ang isang barangay captain at kanyang misis sa Dasmariñas, Cavite. Pero swerte na mag-asawa na nadaplisan lang sila ng bala. Nasa Frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Bakas pa ang dugo at mga tama ng bala sa patrol vehicle na ito matapos tambangan ng barangay captain at misis nito sa Luz Biminda 1 sa Dasmariñas, Cavite nitong Sabado. Pinagbabaril ng riding in tandem sina Benjamin Marcha at misis na si Loida. Ayon sa mga pulis, pauwi na ang mga biktima para magbagsak ng paninda nilang buko sa talipapa ng tambangan kahit binaril ng malapitan. Swerteng daplis lang ang tinamo ng mag-asawa. May daplis po siya eh. Kasi 2 putok po yun eh. Noong una ay hindi siya tinamaan. Yung pangalawa po parang pinasok yung baril, parang ganun po. Doon sa mismong sasakyan. Sa aming palagay sir, hindi siya ganun talaga kabihasa. Bakas pa ng tama ng bala yung pader ng bahay na to na ginamit ng riding in tandem sa pagbaril kay Kapitan Marcia. Ilang metro na lamang ito pauwi sa kanilang bahay. Mabilis na tumakas ang mga salarin, pero bago ang pamamaril, nakuna ng CCTV sa lugar ang mga salarin. Ang isa sa mga gunman, bumili pa ng sigarilyo sa kalapit na tindahan. Kita rin ang kasama nito na nag-aantay sa tabi ng motorsiklo. Tingin ng mga pulis. Sinundan po, minatyagan po yung kanilang at sa palagay ko po sir ay talagang ilang araw po na pinag-aralan po yung kanilang routine. Sinubukan ng News 5 na kuna ng pahayag ang mag-asawang Marcha, pero tumanggi sila. Inaalam na ng mga pulis kung may kinalaman sa politika o negosyo ng mga biktima ang pamamaril. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sugatan ng isang babae matapos barilin ng kanyang manliligaw sa Tugigaraw, Cagayan. Ang suspect nagalit daw matapos mabasted. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang.
Duguan ng babaeng estudyanteng ito ng datna ng mga otoridad sa parking lot ng St. Paul University Philippines, Tugigaraw City sa Cagayan. May tama pala ng bala sa leeg ang third-year medical technology student na si Althea Vivian Mendoza. Ang bumaril sa kanya, isa ring third-year medtech student na kinilalang si Christian Paul Ramos, 20 anyos. Ayon sa security guard at librarian ng universidad, nakarinig sila ng sigaw mula sa parking lot. Doon nila nakitang sinaktan ni Ramos si Mendoza sa loob ng sasakyan. Tinutukan daw ng baril ng lalaki ang librarian at gwardya at nagbantang huwag mangialam. Sa takot, umatras ang dalawa. Doon na binaril ng sospek ang biktima. Agad tumakas si Ramos. Naiwan sa crime scene ng isang basyo ng kalibre 45 na baril. Kinagabihan, mismo ang ama ni Ramos ang nagsuko sa kanya sa mga pulis. Ayon po sa mga classmates po nung biktima ay nanliligaw daw po yung suspect sa biktima. Hindi po ata nagustuhan yung sagot po ng biktima at doon na po nag-umpisa po yung conflict po nila, sir. Nasa kustudiya na ng Tugigaraw Police ang suspect. Maharap siya sa kasong frustrated murder at paglabag sa election gun ban. Inaalam pa kung kanino galing ang baril na ginamit niya. Sa Facebook page naman ng universidad, tiniyak nito na kontrolado na ang sitwasyon. May malay na ang biktima at nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad. Iniimbestigahan na rin kung paano nakapagpasok si Ramos ng baril sa loob ng campus. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Dati na raw inireklamo ng pananakit ni Catherine Camilon ang pulis na sospek sa pagkawala ng beauty queen. Ayon sa Calabarzon PNP, mismong si Camilon daw ang nagsumbong sa asawa ni Police Major Alan De Castro na may kalaguyo ito. Base sa salaysay ng kapatid ni Camilon, nakipagkita si Catherine kay De Castro bago maglaho. Balak na rin daw niya noong hiwalayan ang pulis. Nakuha naman daw sa isang sasakyan ang dugo at mga hibla ng buhok na pinaniniwala ang kay Camilon. Hawak na ngayon ng kapulisan si De Castro na itinanggi ang mga paratang. Ito palang ating suspect na si Major Alan De Castro ay minsan nanakit kay Catherine at ang pinaka-critical natin nakitang motibo dito, ito pala si victim natin si Catherine ay nagsumbong sa asawa ni Major De Castro na ito ay may babae. Handa raw ang mga miyembro ng Hamas na pakawalan ang nasa 70 bihag ng grupo. Pero gagawin lang daw nila ito kung magkakaroon ng 5 araw na ceasefire sa Gaza. Ayon sa armed wing ng Hamas na Al-Qassam Brigades, tila iniiwasan daw ng Israel ang inilatag na kondisyon. Patuloy pa rin ang opensiba ng Israel. Mahigit 12,000 na ang namatay sa gyera ng Israel at Hamas. Viral ngayon ang isang sanggol sa bansang Peru matapos niyang makalunok ng crucifix. Nakita sa X-ray ang maliit na krus na naipit sa lalamunan ng 10 buwan na sanggol. Sumailalim naman sa endoscopy ang bata at matagumpay na natanggal ang krus sa kanyang lalamunan. Nasa maayos na kalagayan na ang bata. Dumating na si Pangulong Bongbong Marcos sa San Francisco, California sa Amerika para bisitahin ang Filipino community doon. Pasado alas 9 kaninang umaga oras dito sa Pilipinas nang makalapag sa San Francisco International Airport ang Pangulo. Nauna munang nag-perform ang ilang OPM artist na kasama ng Pangulo. Binubuo ang Filipino community ng mga OFW, mga Pinoy immigrants at Filipino Americans. Ayon sa ating konsulada, marami sa mga Pinoy ay malaki ang inaambag sa iba't ibang sektor sa estado ng California. Pagkatapos humarap sa Filipino community, dadalo si PBBM sa 30th APEC Summit. Winless no more! Nakuha na kasi ng Farm Fresh Foxies ang kauna-unahang panalo nila sa Premier Volleyball League. Ang Creamline Cold Smashers naman wala pa ring talo sa All-Filipino Conference. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Romero to Santiago. Nasungkit ng Farm Fresh Foxies ang kanilang kauna-unahang panalo sa Premier Volleyball League matapos isweep ang Jerflor Defenders sa pagpapatuloy ng All-Filipino Conference kahapon. Nanguna para sa Foxies si Kate Santiago na kumabada ng 18 points at PVL top scorer Trisha Tubo na may 9 na puntos. Final score, 25-17, 25-17 at 25-15. Masaya po kasi yun nga po tulad ni Ate nagbo ngayong training namin, first win. Kaya ang sarap lang din po sa feeling. Tapos
top scorer pa na hindi ko rin po expect kasi naglalaro lang din kami, naglalaro lang ako na para sa team din. Nag-debut ang Foxy sa PVL sa Invitational Conference earlier this year, kung saan wala silang naipanalo sa kanilang 5 laro. Ang kanila namang win versus Defenders ay ang kanilang pang-8 laro sa gumugulong na All-Filipino Conference. Sinorpresa naman ng next-led Chameleons ang sister team Akari Chargers sa second match-up ng hapon. Sa simula, tabla ang laban, 1-1, pero umarangkada si Camille Victoria para sa Chameleon para mabuhat ang kupunan sa match point with a kill, 24-22. Sa huli, nanaig ang next lead, 22-25, 25-17, 25-23, 25-16. Player of the game si Camille Cal na may 25 excellent sets. Sa laban, suot ng next lead ang mga puting ribbons. Isang dedication daw para sa nanay ni May Luna na pumanaw lang kahapon bago ang kanilang game day. For the mother of Ate May who just passed away the other day. So instead of going home, she decided to stay and play for this game. So ayun, kaya sobrang naging emotional din yung panalo namin. Unblemished pa rin ang win-loss record ng Creamline Cool Smashers. All-team effort ang ipinamalas ng CCS para masweep ang F2 Logistics Cargo Movers, 25-19, 25-21 at 25-16. 6-0 na ang record ng Cool Smashers habang 4-3 naman ng F2. Tuloy ang PVL action sa November 16 sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Magtatapatan ng next leg kontra Jerflor ng 2 p.m. Sunod ang F2 at Signal HD Spikers ng 4 p.m. Sa huli, magbabakbaka naman ang Petrogas Angels at Chocomucho Flying Titans at 6 p.m. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Baptism by Fire ang unang sabak ng Meralco Bolts sa East Asia Super League ngayong araw. Makakalaban kasi nila ang reigning Japan B-League champions na Ryukyu Golden Kings nang wala ang 3 key players. Gaganapin ang laro sa Okinawa Arena sa Japan mamayang gabi. Hindi nakakuha ng Japanese visa ang import na si Suleiman Braimo habang nagpapagaling mula sa injury sina Chris Banchero at Alain Maliksi. Sa kabila nito, tutulungan naman sila ng isa pang import na si Prince Ibe na dating naglaro para sa Northport sa PBA. Kapapasok lang po na balita, itinanggi ni Senator Bong Revilla na nahuli siya sa EDSA busway. Sa isang pahayag, pinasinungalingan ng senador ang tinawag niyang malicious report na nahuli siyang dumaan sa busway kahit bawal. Paliwanag ng senador, imposibleng nasa EDSA Mandaluyong siya dahil ang kanyang araw-araw na commute ay mula sa South patungo sa Senado. Kapag naman daw may official function siya sa North, ay sa Skyway siya dumadaan. Tatanungin daw ni Senador Revilla sa MMDA kung bakit nadamay ang kanyang pangalan sa issue. Sabi pa ng senador, tila napakaaga naman daw yata ng paninira. At kung totoo man daw na may nasita ang enforcers na gumamit ng kanyang pangalan, dapat daw ay ginawa nila ang kanilang trabaho at tinikitan ang lumabag. Muli po magsasama sina Darna Stars Jane De Leon and Janela Salvador or Janela sa isa pong big project. Para yan sa Regal Films na How to Be a Good Wife ni Direk June Robles Lana. Sabi ni Jane, excited na siya para sa reunion project nila ng kaibigang si Janela. Naunang ideya po raw ito ng Regal Entertainment CEO Ma'am Rosel Monteverde na gawan sila ng pelikula. Bago nito, matagal nang itinutulak ng kanilang fans na magkaroon pa sila ng mas maraming proyektong magkasama. Nakapagtala naman po ng panibagong record sa concurrent viewers. Ang hit seryeng Can't Buy Me Love, oh my God, dumbbells, umabot daw sa mahigit 466,000 ang peak concurrent viewers o sabay-sabay na nanonood ng serye online nito pong Lunes. Nalampasan nito ang 454,000 concurrent viewers na naitala sa pilot episode ng teleserye. Sa episode nitong Lunes, na corner ni na Bingo at nang kidnap kay Caroline na si Belle sa birthday ng kanilang kapitan sa barangay. Abangan po ang mga kaganapan sa Can't Buy Me Love tuwing 8:45 ng gabi dito po sa TV5. Grabe, ano yan? 464,000 concurrent viewers? Yes! Sabay-sabay, naka-stream yung mga yun. Hit na hit no? Lakas. Galing, kasi yung kakaiba sa mata talaga, di ba? Palit sila eh. Oo.
Saka yung, alam mo, natutuwa ako kay Donnie, yung di ba? Parang napaka-secure niya sa kanyang pagka-guwapo. Kahit kinakatsupo yung buhok na ganyan, di ba? Yung parang alam niya naman. Haba ng hair. Haba ng hair. Oo. Ito naman, abangan sa kitang-kita. Tampok ang negosyanteng gumagamit ng PC para makalikha ng obra. At sa Legal Bato, tatalakayin ni Atty. Buko ang mga karapatan ng mga solo parent. O, diba? At sasabi ni Doc, kailan nga ba dapat mabahala kapag sinabihan kang namumutla? Ang mga tanong tungkol sa anemia, sasagutin ni Doc Dex Makalintal. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong favorite morning kasalo, ang... Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Madalas ka bang masabihang walang kabuhay-buhay o ang putla naman? Hindi po lip tint ang pangmatagalang sagot dyan, ha? Pag-usapan natin ang anemia, sasabi ni Doc. Aminin ninyo, kapag usapang anemia, marami sa atin ang binabaliwala lamang ito. Keso, namumutla lamang daw sila at dahil kulang lamang sa tulog. Pero paano ba malalaman kung dapat nang mabahala? Sakto yan sa question ng isa nating kapatid na si Beng Adolfo Saluta. Tanong niya, Dok, pag anemic po ba, delikado pa rin? Ang sagot po dyan, maaaring maging delikado lalo na kung pababayaan lamang po natin na tayo anemic at bagsak na bagsak ang ating hemoglobin. Nangyayari ang anemia kapag wala tayong sapat na malusog na red blood cells para magdala ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng ating mga katawan. Marami pong uri ng anemia pero pinakakaraniwan dito ang iron deficiency anemia. Kapag kulang kasi sa iron, hindi nakagagawa ng hemoglobin ang ating mga dugo kaya hindi ito nakakapagdala ng oxygen. Kapansin-pansin din po sa mga anemic ang pamumutla, panghihina at pagiging mabilis lamigin. Madali ring makaramdam ng pagkapagod, pananakit ng ulo, pagkahilo, chest pains at kakapusan ng paghinga ang mga mayroong anemia. Maaari din maging senyales ang anemia ng mabilis sa pagkakaroon ng pasa, pagkatuyo ng balat at pagrupok ng kuko. Sa oras na makaranas po kayo ng mga sintomas na ito ay dapat nagpapasuri kayo sa inyong mga doktor. Maaari kasing sign ng anemia ng mas malalang karamdaman tulad na lamang ng kakulangan sa tamang pagkain, cancer o pwedeng dulot din ng internal bleeding. Kapag hindi naagapan ay maaari itong magdulot ng problema sa puso, sa pagbubuntis, growth problems at iba pa. Pwede din pong mas mataas ang risk ng mga vegetarian kapag kinukulang sila sa pagkain ng mga iron-rich foods. Kaya pinakamainam kahit paminsan-minsan ay kumakain tayo ng sapat na dami ng isda, red meats at mga organ meat tulad na lamang ng atay na nagbibigay ng iron. Pwede rin naman po makakuha tayo niyan sa tokwa, sa spinach, broccoli, legumes at beans. At mga kapatid, kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa inyong mga kalusugan, huwag nang mag-atubili, i-ask Doc Dex nyo na po yan. Mag-comment lamang po sa aming Facebook page na Good Morning Kapatid o sa aking Facebook page, Dr. Dex Makalintal. So, ang naalala ko lang dyan, kapag pregnant ka, mas taas pa yung risk, kaya kailangan yung iron lang, talaga monitor yung iron kasi nakakapanghinga and all of that. But suffice it to say, no, na parang mas marami na tayong alam sa anemia ngayon na dati mas peligroso, mas mapanganib. Ngayon, medyo mas kaya na nating sukuin. At meron tayong mga balitang kagaya nito na nakakatulong sa atin. Pero heto na nga po mga Disney Prince and Princesses o kahit na ano ka pa. Ilabas na ang mga naggagandahang mga ngiti ninyo at sumali na po sa ating Kagumo Ka Ako Selfie Contest. Tuloy-tuloy lamang po ang panonood sa inyong paboritong morning kasalo. Kami yan, ang Good Morning Kapatid. Tabi lang po sa TV ninyo at mag-selfie. Ipadala lang yan sa aming Facebook page via private message po. Mas paandar ang kuha, mas masaya at baka ikaw pa ang manalo ng 500 pesos worth of loan. Kaya naman po kapatid, go at selfie na. Go ha! Mag-selfie na kayo ha! And then, PM is key. Wag may post sa Good Morning Kapatid Facebook page. Pumunta kayo sa Good Morning Kapatid Facebook page. Pero PM is key, okay? Pero mamaya, sa kitang-kita, alamin kung paano kumita ng 100,000 piso kada buwan gamit ang PC. 100,000? 100,000 piso, galing ang PC. Oo. Okay, makikilala natin yan mamaya. At sa Legal Bato, ang mga karapatan ng pagiging solo parent, hihimayin ni Atty. Buko yan.
Magpapahulog naman po tayo ng extra good vibes kasama ang isa sa pinaka-sinusubaybayang Pinoy artist ngayon sa music scene. Yan po ay walang iba kundi si Jen Carolelo. Live! Huwag po kayong alas, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nakatutok pa rin po kayo sa Good Morning Kapatid. Kakapasok lang po na balita, magsasagawa ng 3 araw na tigil pasada ang grupong Piston. Simula yan sa Lunes, November 20. Layon daw ng grupo na iprotesta ang deadline ng franchise consolidation sa December 31. Bahagi yan ng PUV Modernization Program. Hindi raw kasi sila pinapakinggan ng pamahalaan sa hiling nila tungkol sa programa. Tatagal hanggang November 22 ang transport strike. Sa panahon ngayon, hindi nga biro ang magpalaki ng mga anak. Pero nako, paano kung solo parent ka pa? At ikaw lang ang mag-isa na nagtataguyod ng iyong pamilya. Nako, huwag kayong mag-alala dahil may batas na katuwang para sa solo parent. Yan ang tatalakay ni Atty. Buko sa Legal Ba To? Good morning, ma'am. Ma'am, magpapaalam po sana ako. Magli-leave po sana ako kasi may school performance po yung anak ko sa school. Ay, naku, Cristel. Ang dami-dami natin ginagawa ngayon sa opisina. Baka po pwede ba na mapagawa na lang yung sa mga kamag-anak mo? Pasensya na, ma'am. Wala po kasi akong ibang maaasahan. Single ma'am po kasi ako. O, ganito na lang, Cristel. I-convert natin na lang sa cash yung extra leave mo. Attorney, single ma'am po kasi ako. Hindi ako pinayagan ng boss ko mag-avail ng extra leave. Legal po ba ito? Hindi po ito legal. Ayon sa Section 8 ng Republic Act No. 8972 o yung Solo Parents Welfare Act of 2000, karapatan ng isang solo parent na mabigyan ng extra leave with pay na hindi lalagpas sa 7 araw sa isang taon basta nakapagserbisyo na siya ng at least 1 year sa kanyang employer. Ang solo parent na empleyado ang pipili ng araw o petsa kung kailan niya gagamitin ang extra leave na ibinigay sa kanya ng batas. Attorney, ano po ba ang requirements at paano mag-apply ng solo parent ID? Ayon sa Section 10, Article 4 ng Implementing Rules and Regulations ng RA 8297, ang mga benepisyo ng pagiging solo parent ay matatanggap lamang kung meron siyang solo parent ID. Narito po ang mga requirements para makakuha ka ng solo parent ID. Una, kailangan meron kang application form na napilapan. Dalhin mo sa pinakamalapit na social welfare office sa inyong munisipyo o bayan o lungsod o sa main office mismo ng DSWD. Kailangan din ng barangay certification. Patunay na ikaw ay residente ng nasabing barangay in the last 6 months. Kailangan din ng patunay ng inyong pagkakakilanlan, certificates, birth certificate ng mga anak, death certificate ng asawa para ipakitang ikaw nga ay solo parent na. At panghuli, kailangan may katibayan ng inyong kita o income tax return o anumang patunay ng inyong income. Automatic po ba na magkakaroon ng financial assistance sa medical bills kapag may solo parent ID? Wala pong automatic financial assistance para sa medical expenses ang mga solo parents. Kailangan ay may mag-submit ng request para dito sa pinakamalapit na opisina ng DSWD o sa inyong local government units. Tandaan na ang anumang benepisyo na ibinibigay ng gobyerno sa mga vulnerable groups tulad ng solo parents ay hindi automatic. Ito po'y nakadepende sa availability ng pondo sa inyong local government units at kailangan din mag-apply kayo upang mabigyan kayo nito. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Thank you! Atty. Buko. Napaisip kami ni Maui.
Ano, Oo, Maui? Mami, di ba? Na parang yung dalawa nga kayo na may Yeah. katuwang kang hirap na nga. Eh, what more Oo. pag solo ka lang? Salute! Pero ngayon ko lang nalaman, may solo parent ID pala. Ah. At kailangan mo mag-apply pala talaga para May proseso makuha ka ng, talaga. It's assistance. amazing. The things we pick up from Oo. Attorney Buko. Thank you, Attorney. At mamaya po sa Kitang-Kita, mamamangha tayo sa mga obrang gawa sa sinulid na patok din na pangnegosyo. Kaya tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Oha, guys, nakikilala niyo ba kung sino to? Yun! Check niyo sa screen, sa TV, sa TV. Oy, retro! Ayan! TVJ, retro, classic. so cool. Diba? O sa mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola, ihanda na ho ang inyong mga sinulid. Sabay-sabay tayong gumawa ng obra at kumita. Yan ang ibibida kong negosyo sa Kitang-Kita. Simple, pero classy. Ito ang mga intricate portrait na ginamitan ng tatlong simpleng material. String o PC, martilyo at kahoy. String art kung tawagin ang visual art na ito. Obra maestra ito ni Je, isang string artist mula sa Cavite. Gamit ang YouTube University at Google College, umisip si Je ng kakaibang pagkakakitaan sa gitna ng pandemya. October 2022, na-discover at natutunan niya ang string art. Ang string art ay arrangement ng sinulid o PC na may sinusunod na pattern at ikinakabit sa pako para makalika ng isang image o portrait. Ang kanyang unang obra, portrait ng kanyang anak. Nakatatlong ulit nga raw si Je bago niya ito na-perfect. Sa puhunang 500 pesos, sinimula ni Je ang PC String Arts. 8 hanggang 9 na oras ang ginugugol ni Je sa isang obra. At sa isang buwan, nakakagawa si Je ng 20 hanggang 40 string arts. Katuwang niya rito ang kanyang misis na si Almira. Ang kanyang obra nagkakahalaga mula 5,000 pesos hanggang 5,500 pesos kada piraso. Kitang-kita ang hindi bababa sa 100,000 pesos kada buwan. Hype na hype sa maraming event ang PC String Arts tulad ng weddings, birthdays at anniversary. Sadyang art is everywhere. Maging pako at tali, pwedeng gawing artwork para pagkakitaan. At para mas mapamangha pa tayo dahil makakasama natin si Je ng PC Arts. Je, good morning! Good morning! Kaya ba? Kaya? Morning po. Good morning. Good morning po. Okay. Sa totoo lang, nung sinabi nila, sinulid, kikita ka, art, inisip ko yung si Lola na nakasalamin na. Na nagaganchilyo. Oo, nagaganchilyo. Ikaw pala, Yes Je. po. Mas ibang level po. Paano mo naman na-discover ito? Naisip lang po namin ng wife ko na mag-iba. Yung special po na ipapamigay sa special someone na kakaiba po talaga na ma-amaze po sila. Yung siguradong wala kang kapares. Opo, yung ano po, bihira po gawin po dito. Pero ito ay natutunan niya sa YouTube University at Google College. Gaano katagal bago niyo natutunan? Almost 3 months din po kasi may mga trial and error. Meron po akong gawa ng anak ko na hindi po namin achieve yung... Anak mo? Gumagawa nito ilang taon? I mean po yung mukha. Ay, mukha. Pero meron daw siyang regalo para sa atin ngayong umaga. Yes Ay, po. Pinagpaguran po namin at... Magkano katagal ito ginawa? 3 weeks din po. Almost 1 month. 3 weeks lang. Okay, tignan natin ha. Sino kaya yung mga to? Sige po, kahit pwede niyo po punitin. Wow, ang bias ko. Ang ganda. Ang ganda! Thank you, Jen. Masaya naman. Si Maui. Maui. Okay, tignan nga natin. Kaluwa naman ito. Next, ito. Ay, sumami chicken. And now, let's see. Yung sinabi mo, wala talagang katulad. Sobrang Galing. yun. At may kinikilig kami lahat. So wait, gaano katagal gumawa ng isang portrait na ganito? 2 to 3 days po. 2 to 3 days ang ginugugol? Uy, maraming salamat ha. Kasi sa isang araw po, 4 hours lang. Kumbaga, nakakaubos po ng pagod. Talaga? Gaano karaming sinulid ang kinakailangan ng gamit para rito? Ilang spool?
Madami po, almost. May mga account po kasi 5,000 na loops ang tawag po. 5,000 loops? Opo. Kumbaga sa 500 loops, nakaka 1 hour or 2 hours po. Okay. Ang bilis nun, ah. Parang mabilis yun. Pero alam niyo mga kapatid, kung titignan mo siya sa screen, parang maganda, di ba? Maganda naman talaga. Oo. Pero lalo na in person, pag titignan mo talaga, grabing sobrang intricate niya. Hindi mo yung sinasabi dahil portrait mo lang yun. Hindi, parang sobrang mas ma-appreciate nyo yung effort na nilagay ni Jed dito. Sobra. Kaya no? Magkano ang puhunan sa isang portrait? Halimbawa, magkano ang ginagastos nyo para matapos ito? Again, average po kami ng 1,000 to 1,500 po. Okay. Pero sa puhunan, oo. Pero ito, mabibenta natin ito na magkano? Ngayon po, tumas po kami ng 5,500. Kasi naman, Jess, hindi mo matatawaran yung skill at pagmamahala. Yes. Kasi it has to be done with love as well. Yun ang hindi mo mabibili. Yun ang priceless. Yes. Time, sweat. Pero naiimbitahan din ba kayo sa mga events? Ganyan? Wala pa po. Wala pa sa naman, ngayon. oo. Pero may mga makakakilalang tao na din po yung nagpapagawa po sa amin. Bagay kapag may family picture ka, tapos Yes. di ba no, gusto Yes. mo nakakaiba yung look. Kasi kadalasan, painting, di ba? Ito sinulit, Yes. di ba? I love it. Saka baka I love isipin it. nila puro portrait ang ginagawa. Hindi, meron din silang kakaibang mga meron artwork din. gaya nito, yung nasa ilalim nito. Parang mandala Ito, yun. Ito, yung kay ano. meron pa silang Abstract, colored. po. Ayan, Yan. Ayan po, mga Yung mga ganito. abstract po. Napakahusay. O paano nila kayo makokontak sa mga kapatid natin na gusto magpagawa ng kanilang PC art? Visit nyo lang po aming Facebook page, PZ String Arts. Ayun lang po. P-I-Z-I. Wait, Jed, sorry, a quick question. Gumagawa ka rin ba ng mga sobrang mas malalaki pa talaga? Opo, na meron po kami sizes nagawa pag ng may 120 nag-request? cm po. 4x4. Wow, 4x4. Wow. Okay. Opo, na first na-flash din po si screen na family portrait. First Diba? time namin nagawa. Pwede. Oh, si Batman! Yes, so, may relo pa. Yes po, mga ganyan po. Napakahusay. Muli, maraming salamat sa iyo, Jen. Thank PC art. you. Ang galing. Salamat sa portraits na ito. Sobrang thank you, Je. At sa aming pagbabalik, sabay-sabay tayong mahulog at makijamming sa ating Lodi Sikat ngayong umaga na si Jed Baruelo live! Tuloy-tuloy lamang po ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, Sa piling mo, ako'y di mapakali. Binibilang ang mga saglit, ninanamnam ang bawat sandali. Di ko hangad na agad nang matapos to. Kailan ba maulit to? Ayoko nang kumawala sa'yo. Nahuhulog sa lupa ang puso ko. Makatutunog mga titig mo at dahan-dahang mga hawak mo. Nabubuo ang buong pagkatao ko kapag ikaw nang kapiling ko. Habang buhay dito lang sa tabi ko. Oh. Pakinggan mo ang mga kantang sinulat ko. Lahat yan ay para sa'yo. O giliw
ko. Katutuno ang titig mo, at dahan-dahang mga hawak mo napupuo ang buong pagkatao ko. Kapag ikaw nang kapiling ko, habang buhay dito lang sa tabi ko. Sa lupang puso ko, nakatutuno ang titig mo, at dahan-dahang mga hawak mo napubuo ang buong pagkatao ko. Kapag ikaw nang kapiling ko, habang buhay dito lang sa tabi ko. Thank you. Mga kapatid, performing his hit Nahuhulog, Jed Baruelo. Jed Baruelo! Talaga namang nakakahulog talaga. Nahulog ang puso ko sa Nandito na lupa, ako, yan. sabi. Nahulog! Batiin mo muna ang mga kapatid natin. Hello mga kapatid, kamusta? Magandang umaga sa inyo. Hello sa mga 2 million listeners, si Jed kada buwan. Grabe. 31 million streams. 30. Ano naman masasabi mo sa mga 31 million na nahulog? Patuloy lang kayo mahulog. Ah, Huwag kayong matakot mahulog sa crush nyo. Ano ang kwento nung song? Para kanino mo ba yun? Para po sa loved one ko. May pangalan ba yung loved one? Reyna. Hindi, Mahina lang puso niya. Ayun. Katamis, kilig na kilig si Jed, kilig na kilig. Nahulog din si Reyna sa kanta niya. Actually, marami na talaga nahulog. Ginagawa na nga meme sa TikTok. Oo. Yung kanta mo, in-expect mo ba yun? Meron pong nagtag sa akin, tapos yung unang reaction ko, ganun po talaga kasi parang kakaiba, pero syempre very nakakatuwa kasi may gumagamit ko. Yes, at guys, explain lang natin yung meme nga kasi sa TikTok, yung may itlog na lalabas yung mukha mo. Tapos yung kanta niya yung nasa background. So nakakatawa. Nakita ko yung version mo nun. Ayan. Oh, si Justin! Wow! Ayun na. Patingin ko. Ayun na. Meron ka rin pala. Kaya pala busy ka kanina, Jess. Kaya pala, ginagawa Nag-edit ko ka kasi doon. yan. Kasi nung next na nahulog sa itlog. At saka meron talaga. Ito nga. Nakaganda pa nga ako. Saka nakita din yung kaganda ng Na ganyan, nahuhulog. Oo. Wait, because Next. ito, so interesting to me kasi, ayan pala. Oo, talaga. Pero naka-selfie. Naka-mirror selfie pa yan. Meron na ba? Wala Si Mami na. Chiki for sure meron yan. Meron na, ay wala. Naku. Nauna ata, nauna. Nahulog sa edit. Nahulog sa edit. Mamaya lagot kayo. Nauna. Kasi si Jed is still a student. Ayun, so nahuhusayan ako kasi mahirap din gawin magbalanse ng ganyan. How do you do it? Ni-schedule ko lang po yung sarili ko. Tapos dito for school, dito gagawa po ako ng music. And para sa akin naman po kasi yung music ko is hobby naman. Dito. It is a hobby naman po para sa akin. So parang natutuwa ako na ginagawa ko siya. And kaya ko talaga siyang pagsabayin sa school. Ano yung course mo? Related ba siya sa music? Ay, hindi po. Medyo malayo po. Ano? Ang course ko po, BS Math po. Bakit hindi? BS Bakit may mga Hindi. ganun pinagpala na napaka-artistic, napaka-creative, gumagawa ng kanta, tapos magaling sa math? Ate, di ba sabi nga nila na ang music daw ay heavily related to math as Talaga, well? paano yan? Ikaw, sa experience mo? Yung mga accounting syempre. Accounting? Saan yung accounting dyan? Sabi ko nga. Oo, pag magaling sa music, kadalasan magaling din sa math. Kaya pala hindi tayo pinagpala sa music. Yun pala yun. Yun pala yun. Grabe Nagets ko na. Nagets ko Yung na. pala yun. Pero ako, ang tingin ko kaya, ang dami nakaka-relate sa'yo, Jed. Kasi nga, yun na nga, yung ang dami mong pinagkakabalahan. May Reyna ka pa. Tapos may ganyan. Yung parang feeling ng mga fans mo, parang, uy, parang ako yun.
di ba? Oo. Pero ilang taon ka when you picked up the guitar at nahiligan mo at gawa-gawa ka ng kanta? Siguro nung mga 6 years old po ako. Maaga. Sa music din. Songwriting, mga teenage years ko po. Wow, yun Sino ba pala nag-influensya sa'yo sa musika? Influence ko po talaga yung dad ko kasi yung family po namin very musically inclined. Hi, Daddy! Hi! Pero ngayon, sino na ang influences mo? Influences ko, syempre from Sony Music, Ben and Ben. Siyempre. Rex Orange, yan, mga ganyan. Jed, speaking of pasample naman ng iba pang pasample ng mga iba pang mga kanta. kanta. Awitin. May mga mapanakit ka bang kanta? Meron po. Sige, tingnan natin yung naman. mapanakit. Kasi kanina nahuhulog So, opposite Sa bagay, naman. parang nahuhulog, parang mapanakit din yun. Mapanakit din yun, Sige. So, eto po yung song na to. Ang title niya po, Kung Tayo Pa. Uy! Ano ba yan? Ay, aray naman agad. Tanong ko lang. Diyan na lang ako sa sofa. Medyo may mga affected. Wala pa man din. Okay, Jed! Salamat at pinagtagpo. Damdamin patuloy ng magalaw. Hindi na pinilit pang mabuo. Mas malabo lang at gugulo kung tayo pa. Uy. Ang ganda, Justin, Justin, no? punasan mo muna. Okay lang. Punasan mo muna. Justin, ang ganda ng kanta. Punasan mo muna. Anong pinunasan ko? Walang tissue. Walang tissue. Excuse lang daw muna si Justin. Ayan, Ay, mag-aano lang daw. A tear fell, sabi ng Justin. A tear fell. A tear fell. Joke lang. Grabe. Jen, napakatagos naman nun. Oo. Grabe, no, pati yung Mas lalo lyrics. lang daw kasing gugulo at nalabo kung tayo pa. Maraming salamat, Jen Mariela from Sony Music! Uy, good luck sa'yo ha. Dumami pa sana yung mga tagahanga. Yes! At ngayon, bago po tayo magtapos, may nanalo na para yan sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Buenas ka this morning! SG Coronel! My heart! Congratulations! Panalo! Ang selfie prints natin with TV5 cap pa yun. Diba? Hashtag proud kapatid. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong 500 peso load. Kagumoka ako. Ayan na. Eto na. Thank you for always joining us. Yes, and tapos, Yes. sorry again, paalala lang po, wag po natin ilagay sa comment section. I-PM nyo po yung mga PM. pictures. Kasi nakita ko na sa sayang yung ibang entries. Ang gaganda pa naman. PM nyo po, mga kapatid, ha? Ayan. And that is it para sa ating Let It Go Wednesday. Let it go! Let it Let it go na! Lahat ng hindi maganda, i-let go nyo na. Diba? Lahat ng toxic, nega, let go. Let go ka na! and let God. Yun. Spread happiness lamang po mga kapatid. Isang makabulang umaga na naihatid na namin sa inyong tahanan. Ito mga kapatid, 40 days na lang Pasko na. Okay na lang. Guys, ang bilis nun pag-iisip nyo, ha? Kaya sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin tayo bukas. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw nyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba kasama ng inyong fave morning kasalo. Ito ang Good morning, kapatid! Reyna! Reyna! Ano si Reyna? All my Reyna. Kapag ikaw yung kapiling ko, habang buhay dito lang sinabi mo. Nahuhula sa lupa ang puso ko. Kada tono na matipid mo.